Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, balikan natin ang ginawang scam ni Sara Duterte sa DepEd noong siya nakaupo pa. Ilang taon ba siyang nakaupo doon? Nasa 2 taon yata. At 2 taon na ini-scam niya ang budget para sa ating mga kabataan. Nako, napakalaking kasalanan. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal na ang ating kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kaya pagpaaralin natin ang ating mga kabataan, atin papuntahin sa eskwelahan, pero hindi lahat kaya magpa-eskwela dahil mayroong mga dukha at mahirap. Kaya gumawa ang pamahalaan, ang gobyerno ng mga scholarship programs at mga vouchers for students na taga-public school at kasama na rin dyan ang private school. At nang umupo itong bagong DepEd Secretary Sani Angara ay nasilip nila itong anomalya ng mga ghost students na binabayaran ang mga tuition nito, ang mga voucher, pero walang estudyante. Multo lang. At pati mga eskwelahan ay multo din yung ibang mga eskwelahan. At ngayon na find out ng DepEd ni Sani Angara na mayroong 50 schools all over the Philippines na gumagawa nito sa panahon ni BP Sara Lustay Duterte. Kaya ito ang napakalaking kasalanan niya sa ating mga kabataan. Kaya kayo't mga ina, ama, lolo at lula, sabihin nyo sa inyong mga apo na hindi nakapag-aral ngayon na kasalanan ni BP Sara ang lahat ng ito. Narito ang video, atin panoorin courtesy sa atin ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. Grabe, DepEd, nakita ito at tinanggal ang 55 na abusadong institusyon at lahat ay makakasuhan na. Pangulong Bongbong Marcos, mainit ang mata. Sa DepEd, tinanggal ang mga abusado. At ang tanong, may kaugnayan ba ito sa issue sa dating DepEd Secretary na si VP Sara? Nako, ito nang matindi dito mga kababayan dahil sa 55 schools out of voucher program due to ghost students. Grabe, 55 ka schools sa senior high school ito. Kasi nakita mismo, hindi lang ni PBBM, munti ng bagong sekretary ng DepEd, itong ating mabuting Sani Angara. Nakita ito ng pag-upo niya kaagad ay nasilip ang mga anomalya na ito na ang dami-dami. 55 schools, ilang estudyante ba ang ghost dyan? Mamaya malalaman natin. Napakasimpleng lang, di ba? Scam. Ang pera na para sa mga bata na nag-aaral para sa edukasyon ay naloko na. Gusto kasing gawin ng mga DDS, ng mga Duterte na bubo ng China, gusto nilang gawing bubo ang kabataang Pilipino. Kasi alam nila na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan sa susunod na mga panahon. Yan ang sabi ni Jose Rizal, di ba? Na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, dapat pagfokusan natin yan, bibigyan ng magandang budget. Meron na ngang budget, kulang pa nga, ninakaw pa. Kaya ito ang pinakadahilan kung bakit i-impeach si Inday Sara Lustay Duterte. Dahil sa grabe pagnakaw ng pera ng mga kabataan sa DepEd. Kaya ito ang ating ka-vlogger Sa Iyong Araw para sa mga detalye. Edukasyon, dapat ang pondo ng bayan ay napupunta sa tunay na mag-aaral. Pero paano kung ang perang ito ay napupunta sa mga estudyanteng hindi naman pala totoo? 55 na eskwelahan tinanggal ng DepEd mula sa senior high school voucher program. Ang dahilan, ghost students. Pero teka, paano nangyari ito? At ang mas mahalagang tanong, sino ang may sala? Sa isang pagdinig sa Kongreso, inamin ni Tara Rama, isang project manager ng DepEd, na may mga eskwelahang tinanggal sa programa dahil sa mga hindi makumpirmang estudyante. Pero ito ang nakakagulat, hindi lang isa, hindi lang 10, kundi 55 na eskwelahan ang posibleng nakasangkot sa anomalya. Dito pumasok ang mainit na tanong, ilang voucher nga ba ang nailabas para sa mga peking estudyante nito? Dapat ay malinaw ang sagot, pero hindi ito diretsahang nasagot ni Rama. Ang tiyak lang niya, mahigit 200 milyong piso na halaga ng vouchers ang hindi na ipamahagi matapos matuklasan
ang mga hindi mapaliwanag na discrepancies. Pero may mas malalim pa bang ugat ang problemang ito? Dahil kung titignan, nagsimula ito noong 2021. Unang 22 na eskwelahan ang tinanggal, sinundan ng 32 pa, at ngayong 2024, may isa na namang natanggal habang 12 pa ang iniimbestigahan. Ilan kaya ang talagang kumita mula rito? At kanino napunta ang pera ng taong bayan? Binalikan ng ilan ang nakaraang pamumunuan ng DepEd. May mga nagtatanong, may kinalaman ba ito kay dating DepEd Secretary VP Sara Duterte? Ito ang kasagutan, merong kinalaman 100%. Dahil yan nga ay pamilya ng scammer eh. Imantakin nyo, kahit Pilipinas, bininta nila. Kahit Mindanao, bininta. Palawan, bininta. WPS, ibininta nila. Iwan ko lang ang Luzon. Kung merong gentleman's agreement ni Digong sa China ng Luzon. Pero ayon sa mga lumalabas ngayon na mga post sa TikTok, dahil ang TikTok ay China yan na platform, ay lumalabas na nagpalabas ang mga vloggers sa China, ang mga newspaper doon, na ang buong Pilipinas daw pala ay sa kanila noong unang kapanahunan. Grabe na pangluloko. Kaya ang masama talaga dito sa mga Duterte ay pumanig at nagipagkaibigan sila sa China at gumagawa pa ng gentleman's agreement na gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Naku, saan na lang kaya tayo pupunta? Payag ba kayo mga kababayan na yung ating kita sa trabaho ay i-remit lang natin sa kay Xi Jinping? At payag ba kayo na yung inyong mga kotse na magaganda ay papalitan na lang yan ng bisikleta, magbibisikleta na lang kayo? Payag ba kayo niyan? Payag ba kayo na kayo'y nagtatrabaho sa opisina pero gawin kayong farmer lamang? Payag ba kayo niyan? Payag ba kayong maging komunista? Payag ba kayong mawala na yung pangarap nyo na yayaman kayo, na makapagpundar kayo ng magandang bahay at kotse? Payag ba kayo niyan? Kaya kung hindi kayo payag, ay magalit na kayo dito kay VP Sara Lustay at sa kanyang ama at mga kapatid dahil sa pagpanig sa China. Yan lang naman talaga ang kinakagalit ko. Masama ang loob ko sa mga Duterte dahil sa pagbenta ng Pilipinas sa China. At kumikiling sila sa China, iniwan nila ang Amerika at doon sila sa China nakipag biso-biso. Si Digong saludo ng saludo kay Xi Jinping. Grabe. Grabing kasalanan. Kaya ito kahit DepEd eh. Yan ay ahinsya yan ng mga mababait sana na tao kasi edukasyon eh. Pero nandyan lang pala ang demonyo din. Yung reyna nga ng impyerno, sabi niya siya yung presidente ng impyerno eh. Kaya demonyo. Kaya ito, grabe gumagawa ng mga ghost students. At 11 ka ghost school na wala talagang estudyante ng mga eskwelahan na nilagyan ng mga pangalan ng estudyante na ghost din. At merong all in all 55 schools all over the Philippines na isasara na dahil sa ang daming ghost students. Ito ay sa kapanahonan ni Sara Duterte. Kaya napakalaki ang kasalanan kasi akala ng iba na itong ginawang impeachment ngayon, itong ginawang impeachment kay Sara Duterte, akala ng mga DDS na gawa-gawa lang ng administrasyon. Hindi yan gawa-gawa. Nakita ang malaking kasalanan niya. Grabe ang hindi pa kasama yung yung punot dulo niya na yung kanyang OBP budget, di ba? Yung kanyang confidential fund, yung mga piatos, oishi na mga pangalan na binigyan, ang dami-dami pala niyan na mga pangalan na binigyan. Bukas ay i-vlog ko yan kung sino yung mga pangalan na iba pa. Maliban kay Mary Grace Piatos, ay meron pa palang mga recipient or beneficiaries ng confidential fund na 250 million yata yun. Naubos lahat in 11 days. Kaya dapat lang talaga matanggal ito. Kung ako kukulong ko yan eh. Dapat pananagutan nila yan. Kasi pera ng taong bayan, yung budget ng mga bata, sana ang marami ang makapag-aral noon na mga pobre at mga mahirap. Kaya kayong mga mahihirap dyan, huwag nyo nang iboto itong mga Duterte kasi sinamantala nila ang budget ng edukasyon. Ang scholarship ng inyong kabataan na sana ay scholar sila ngayon at nakapag-aral, merong voucher, merong allowance, ay nawawala dahil sa reyna ng impyerno
Sara Duterte. Balik tayo sa ating ka-vlogger sa iyong araw. Bago niya iniwan ang ahensya, ilang beses nang naungkat ang usapin ng anomalya sa pondo ng edukasyon. Pero ngayon, sa ilalim ng bagong pamunuan, mas lumilinaw ang mga irregulalidad. For the school year 2023-2024, around 200 million po yung hindi po natin release because nga po may discrepancy. DepEd admitted the Private Education Assistance Committee physically checks only 10% of all schools in its monitoring. Sinabi ninyo, yung binigyan ng voucher sa grade 11, 10% lang ang schools na namomonitor ninyo. The other 90% hindi nyo actually alam kung yung estudyante nakapagpatuloy, natapos niya yung buong grade 11. House Panel Chairperson Representative Roman Romulo flagged policy gaps that should be reviewed and addressed by DepEd. Ito out of 100% ka school, 10% lang ang nasilip ng DepEd, pero nakita kaagad nila ang anomalya. Sa 10%, nakita nila na ang dami-daming ghost students. Ipaano na lang kaya kung 100% ang titingnan nila ng mga eskwelahan, ang records ng mga estudyante. 10% pa lang sa buong school sa Pilipinas 10% pa lang, napaka-kunti lang yan. Hindi pa umabot sa kalahati. At meron ng napakaraming ghost students na binabadgetan ng pera ng gobyerno. Ito yung nung nakaupo pa dyan si Sara Duterte. At ngayon lang ito nasilip, ngayong taon na ito, nang umupo na si Sani Angara. Kaya dyan, nakikita nyo na, akala nyo na makukuha sa pa-smile-smile ni Sara Duterte at naano naman kayo, di ba? Na-mesmerize kayo sa smile-smile ng tumboy na yan. Hindi nyo alam ang nasa likod niyan di ba? Hindi nyo alam, talagang reyna ng impyerno pala yan. Totoo yung sabi niya na sa impyerno siya ang presidente. At yung doon sa presidente, yung tatay niya, si Digong, ay iwan kung anong posisyon ni Digong sa impyerno, basta pareho silang nasa impyerno. Okay, kaya na pa ito, klarong-klaro, inimbestigahan pala ito sa Congress hindi natin alam kasi hindi gaanong pinapublish. Ay tinatanong dito ang mga opisyal ng DepEd at ito yung pahayag nila, hindi ito fake news, totoo yan. Talagang naglulustay ng pera si Sara Duterte. Grabe. Balik tayo sa video. The agency is also looking into the possible filing of criminal cases. The House panel hopes to get updates and more concrete steps from DepEd as it continues the briefing on the issue next week. Ayon kay DepEd Chief Sani Angara, aabot sa 52 milyong piso ang potensyal na defraud mula sa kaban ng bayan ngayong school year 2023 to 2024 pa lang. Isipin mo yan, milyong-milyong piso mula sa perang dapat ay pantustos sa edukasyon ng tunay na nangangailangan. Grabe, 52 million pala. Natanggal na nga yan natanggal na si Sara Duterte pero naiwan pa yung scam niya. Merong mga kasama siya dyan sa DepEd na nangangasiwa sa scam na magpatuloy yan. Kaya ngayon mapuputol na yan at makikita rin kung sino itong mga kasama ni Inday Sara Lustay dyan. Dapat merong balasahan, revamp ang opisyal sa DepEd kasi nandyan yung mga tauhan ni VP Sara sila pa rin yung kumikilos dyan para sa mga budget na ganyan sa mga ghost students. 52 million, imagine 52 million na naman. Noong nakaraan, ilan ba yon yung confidential fund niya? Nasa 250 million yata. Kaya ang laki-laki na nang nalustay talaga nila na pera ng taxpayer. Pera natin yan Ako, ang tax ko every month ay nasa 4,000 pesos. Ang tax ko every month. Galing sa itong trabaho ko at sa YouTube. Kaya kahit ako ay nakakontribute ako diyan di ba? Kahit kayo, nakakontribute din kayo kung kayo nagbabayad ng buwis, ay meron kayong contribution sa nilustay na pera ni Sara Duterte. Bakit ba kayo, mga DDS, ay panig na panig kay Sara? Kayo ba'y nasapian ng espiritu ng mga demonyo? Ayan, magpa-exorcist kayo. O magpatawas kayo, magpa-albularyo kayo, o kaya magpabasbas kayo ng bendita sa pari para lalabas yung demonyo sa inyong utak. Bakit pa kayo naniniwala? Huwag na kayong maniniwala diyan. Sa kanila lang yung papil-papil na strong man daw sila. Baka strong sa kurakot, di ba?
Ayan, ngayon nabibisto na eh. Nabibisto na. Kaya sabi ko sa inyo, marami na ang nalinawan ng isip dahil sa ating mga vlog. Dahil totoo naman ang sinasabi natin. At galing mismo yan sa aking di ba? Sinabi ko na sa inyo na solid digong ako noon, solid digong. Pero nang mag-umpisa siyang pumatay ng napakaraming adik at mga inosinteng bata, doon na nagbago ang isip ko. Sabi ko, hindi na to makadiyos. Kahit strong man ka, dapat hindi ka pumatay. Pumapatay ka eh. Kaya kasalanan talaga yan. At kapag ganyan, maraming mamamatay ng mga politiko kapag ganyan pa rin ang inyong presidente. Alam nyo na, tukhang mentality. Okay, tapusin natin ang video. Pero nauwi lang sa wala. Ang mas nakakabahala, hindi lang ito isang regional issue. Apektado ang Metro Manila, Davao, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Eastern Visayas at Bangsamoro. Grabe. Halos buong bansa. Buong bansa. Pero may mas malalim pa kayang dahilan kung bakit nangyari ito. Ang SHS Voucher Program ay sinimulan noong 2015 para matulungan ang mga estudyanteng walang kakayang mag-aral sa pribadong paaralan. Narinig nyo yun mga kababayan? 2015 pa pala. Sus, Ginoo. 2015 nilulustay nila ang pera ng DepEd at umabot pa sa year 2022. At ngayon lang ito nasilip. Grabe. Grabe talaga. O kayo, mga DDS dyan, nakita nyo ba? Grabe, 2015 pa pala ang modus operandi ng ghost students. Grabe pala, no? Kaya para namimigay si Sara Duterte ng mga sobre na may laman na tig 50 mil bawat linggo sa mga opisyalis sa DepEd. Kaya pala ganun, para walang kikibo. Grabe talaga na kasalanan yan. Ang kasalanan kasi dyan, sa mga anak natin yan, sa mga apo natin yan, na budget. Para yung mga mahihirap ay mayroong access sa edukasyon. At alam natin na karamihan ng mahihirap ay siyang mga matalino na estudyante dahil masinop sa pag-aral. At karamihan ng katulad ni Enrile, di ba? Dahil yan sa kahirapan, ay working student siya noon. At ngayon ay sikat na senador, di ba? Juan Ponce Enrile. Example yan ng mga mahihirap na nagsisikap. Pero wala pang noon eh. Wala pang ganyang programa sa panahon ni Enrile. Working student lang siya. Ngayon meron na sana sa gobyerno, libre eh. Ibibigay. Nilustay pa pala ni Inday Sara Lustay. Kaya yan talaga ang kasalanan niya sa mga kabataan. Na imbis yung bata, paglaki magiging attorney, paglaki magiging mayor, ay paglaki niya magiging mangingisda na lang siya at magiging magsasaka, nagtatanim ng kamuting kahoy sa bundok dahil hindi siya nakapagtapos sa pag-aral. Imbis na magiging presidente siya kasi matalino, hindi nakapag-aral dahil nilustay ang budget. 2015 pa pala ito. 2015, ilang taon na ba? 2015, 25, nasa 7 years na nilustay ni Sara ang pera ng ganyan na mga modus operandi. Okay, so maraming salamat sa mga nanonood at tapusin na natin tong video. Ang halaga ng bawat voucher, 14,000 hanggang 22,500 kada mag-aaral. Napakalaking pondo, pero kung may ghost students, saan napunta ang perang ito? Dahil dito, marami ang nagtataka. May mas mataas bang opisyal na nasa likod nito o baka naman simpleng kapabayaan lang ng paaralan ito? Ang sigurado lang, hindi ito maliit na usapin. Pero ito ang tanong na dapat nating pag-isipan. Ano ang magiging hakbang ng gobyerno laban sa mga pasimuno nito? Ang pangakong bagong Pilipinas ay nangangahulugan ng mas maigpit na pananagutan. Kaya nga naman, sinabi ng DepEd na kakasuhan nila ang lahat ng mga may kinalaman sa bagay na ito. Sa iyo kaibigan, ano sa tingin mo ang patungkol sa topiko natin? I-comment mo naman sa baba upang malaman ko rin ang iyong puro-puro. Ayan, so grabe, 14 to 20,000 bawat estudyante na budget. Napunta ang halos 20% napunta sa mga peking estudyanteng tinatawag na ghost students
na hindi naman talaga nag-aaral, parang Mary Grace Piatos lang na isinulat lang pero hindi nag-exist. Ghost students, ghost school, grabe. Kaya makikita natin ngayong impeachment, siguradong didilat ang mata nitong idol nyo na Inday PP Sara Lustay. At sana ay maliwanagan ng mga isip nyo mga kapatid na DDS. Katulad ng mga membro sa QGC, marami na rin ang naimasmasan at nagising sa katotohanan. Okay, iwanan ko kayo ng Roma 2 verse 6. Roma 2 Huwag kayong verse palay sa 6. anumang paraan, sapagkat darating ang araw ng paghukom at bawat isa ay tatanggap ayon sa kanyang ginawa. Ayan, so kung ano man ang ginawa natin dito sa lupa, ayan ang ating tatanggapin. Sa paghuhukom ng ating Panginoon, kung anong ginagawa natin, ayon din ang katumbas na ibibigay. Kung tayo'y mabuti, ay mabuti rin ang bibigay ng Panginoon. Ako'y magpaalam na maraming salamat mga kababayan at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. God bless Philippines at ingat ang lahat.